Mapagpalang araw. Makinig tayo kay Bunyog. Patungkol dito kay Kernel at Chica, yung hindi ko maintindihan ano talagang posisyon dito sa gobyerno eh. Sundalo ba o tao ni bakit nasasangkot eh. Alam niyo nung araw, sa TRICOM, dapat may imbestiga nito eh, tungkol sa pera may kay BP Sara. Kanya lang, nung panahon siya nang ipatatawag, sabi ni Congressman Manuel Chua, pinahinto ng gobyerno ang pagtawag dito. Kasi pinag-uusapan yung pera ng taong bayan eh, is 125 million. Kung saan at paano nalustay ni Lustay. So, hindi natuloy. Ngayon, nababanggit siya ni yung disbursement officer ni Sara. Yan. Na napakalaki na parang itong ginagampanan. Bodyguard ka, bilang si Presidente, kailangan ng bodyguard. Sundalo sila. Pero parang hindi ganun eh. Parang meron siyang trabaho mismo office of the kay Sara. Okay. Kaya yan ang ano natin kay Kabunyog. Tignan niyo po yung itsura. Ayan. Ayan. Ngayon, ang sabi ng Pino, ni-imbestiga nila. Wala yata nangyari ng investigasyon sa AFP. Kasi noon nabasa ko, pinabalik na siya sa kanyang mother unit. Inalis na sa Lustay. Pero walang nangyari yata ng investigasyon eh. Nang teting naman talaga ako. Ito, mainit na issue itong tungkol kay La Chica. Itong si Colonel La Chica. Kasi pinag-uusapan lalo na sa hanay ng mga prosecution, ano ba talaga ang tama? Dapat ba itong isa lang i-present bilang hostile witness katulad ni Acosta at saka ni Ortuño o hindi? Yun, medyo ito. Yan ay isang mainit na issue. Ngayon, ang mga DDS saka ang nasa depensa, nagpo-post sila, sabi ng mga DDS at saka ng mga pabor kay Sara Duterte. Sabi nila, prosecute, akala ko ba, ba't hindi nyo i-present sila Chica? Ba't hindi nyo i-present sila Chica? Ay, takot pala kayo kay La Chica eh. Ayan, mga kabunyog, mga kabayan, So, ngayon, pag-usapan natin, ano ba ang totoong dahilan? Bakit gusto ng depensa at ng mga DDS na isa lang ng prosecution sila Chica? Ayan, medyo, ito mga kabunyog ngayon malinaw na. Sa akin mismo, nakita ko na ano ba talaga ang dahilan. Gusto kong i-share ito sa inyo. Ayan, nandiyan na si Success Mindset Hub, si Taltaw mga kabunyog. Ano ba ang bakit ang mga DDS tsaka nasa gusto nila isa lang si La Chica ng prosecution. Ang totoo hindi makaisa ang defense sa prosecution. Gusto ng defense isa lang ng prosecution si La Chica. Gusto rin ito ng mga pro Duterte. Pag sinalang nila sila Chica, makakaisa sila sa defense. Bakit? Yan mga kabunyog eh. Unang-una, hostile witness talaga yan sila Chica. Hostile witness yan. Pero sasabihin, kahit naman si Gina Acosta, hostile witness din. Si Ortuño, hostile witness. Bakit na-handle naman ng prosecution? Nagamit pa nga ng prosecution, na-damage pa si Sara Duterte.
alam nyo mga kabunyog, ibang klase itong si Nabayaran La niyo na yung Chica. kuryente? Bakit? Tiningnan ko yung post niya mga kabunyog tingnan nyo yung post ni La Chica. Ha? Ang post ni La Chica, ito, sabi Yung niya, wala Ate Janet, I have never refused to appear or testify. 2,000 plus. If Nabayaran na lawfully rin yun. called, I am Nasaan prepared to tell the Nasa truth, kanila. subject to applicable laws and Pero hindi security nababayaran. restrictions. Kita nyo na? Magulang itong sila La Chica Magulang mga kabunyog. Handa daw siyang mag-testify kung ipapatawag. Pero tingnan niyo yung nakalagay sa baba. Subject to applicable laws and security restrictions. Yun. Yun ang dahilan. Bakit gusto ng depensa at ng mga DDS na isalang ng prosecution si La Chica? Gusto na lang di babayaran Kasi ito, magsasabayin pag ko na. i-present si La Chica, Bahala ka. i-invoke niya. Kapag may gusto kang ipaamin sa kanya or gusto kang malaman mula sa kanya, kapag alam niyang madadamage si Sara sa sasabihin niya, i-invoke niya, hindi po pwede ko pong sabihin yan kasi subject po to applicable laws and security restrictions, hindi ko po pong pwedeng sabihan yan. Ay di, kumbaga ang gulang niya, magulang mga kabunyog, isasalang mo. Pag tinatanong mo na pabor kay Sara, sasagot siya. Pero pag tinanong mo ng kontra kay Sara, hindi mo naman siya mapapaamin Bakit? Bakit hindi mo siya mapapaamin? I-invoke niya, hindi niya pwedeng sagutin ang tanong kasi bawal sa military, subject to applicable laws and restrictions. Ay di imagine niyo yan mga kabunyong mga kababayan. Unong silbi niyan? Magiging magiging pabor lang kay Sara Hindi tulad nila Acosta sa kanila Ortonio, wala naman silang mai-invoke na applicable laws at restrictions. Wala silang mai-invoke o masasabi na restrictions. Pag tinanong mo sila, kailangan nila talagang sagutin. Ito sila Chica, sinabi niya na sasabihin niya raw ang nalalaman niya, sasagutin niya ang mga tanong sa kanya para malumabas ang katotohanan, pero may kulatilya sa huli. Subject to applicable laws and security restrictions. Magulang ito mga kabunyog, mabutit hindi pumayag ang prosecution. Ipipresent mo. Pero pag tinatanong mo siya, sasagot siya kapag pabor kay Sara. Pero kapag hindi pabor kay Sara, anong gagawin niya? I-invoke niya yung applicable laws daw in security restrictions. Ang dali niya lang naman magsabi na, pasensya na po, hindi ko po masasagot yan. Kasi bawal po sa amin na i-divulge yan. National security, po yan. Imaginein mo yan, mga kabunyog, mga kabayan, ang gulang-gulang niya. Ang gulang-gulang. Kumbaga, kukuha ka ng martilyong ipupukpok mo sa'yo. At saka, unang-una, ano ba naman ang sasabihin nila Chica? Sigurado na ang sasabihin nila Chica, ipapaliwanag niya kung anong nangyari sa confidential funds. Di ang dapat na mag-present sa kanya, hindi prosecution, ang dapat na mag-present sa kanya, defense. Di ba? Ipapaliwanag niya pala ang confidential funds ni Sara, o di prosecution o defense? Defense yan. So, ang dapat na magpatawag sa kanya, defense. Ang gagawin ngayon ng prosecution, pag pinatawag siya ng defense, isasubject siya sa cross-examination. So, kumbaga, masyadong magulang ito. Kaya pala gusto ng defense at saka ng mga DDS na ipatawag ito. Mabuti na lang, matalino. Matalino sila Congresswoman Beatrix Listo. Diba, mga kabunyog, mga kababayan? Kumbaga, may magagamit na defense na pang-depensa itong sila Chica. Pag nasusukol na siya, i-invoke niya. Anong i-invoke niya? Bawal po yang i-divulge. Kasi po, kami po ay Vice Presidential Security Group, nang na-assign po kami sa Vice President, may mga bagay pong hindi namin pwedeng isabihin. Imaginein mo yan. Kaya, yan mga kabunyog, tama lang na hindi yan pinatawag. Kasi magiging lang, unang-una,
Ano bang importanteng sasabihin nila, chika? Wala naman na eh. Wala naman na siyang sasabihin. Kung may sasabihin man siya, ididepensa niya yung confidential funds ni Sarah. O, bakit ipapatawag ng prosecution para idepensa yung confidential funds ni Sarah? Di dapat ang defense ang magpatawag sa kanya? Di ba, mga kabunyo? Kaya, ngayon nga, kung pag-uusapan natin to, tama lang na hindi pinatawag. Gusto sanang maisahan ng defense ng kampo ni Duterte ang prosecution. Parang sige, ipatawag nyo. Tapos pag buti na lang, mayroon mismong nilabas na statement sila, chika. Yan nagmamayabang siya na handa daw siyang ipatawag. Kaya lang, anong nakalagay sa last phrase? Yung last phrase, subject to applicable law and security restrictions. Ayan mga kabunyo, hindi mo yan hindi magiging pabor sa prosecution, mas magiging pang pabor sa defense. Di ba? Kumbaga, hindi dahil takot tayo kay La Chica, hindi dahil takot ang prosecution. Oo nga naman, bakit ka magpapatawag ng testigo para sa iyo na hindi naman pabor sa iyo ang mga sasabihin? Mabuti na lang si Costa sa kasi Ortonio, wala naman silang mai-invoke na mga security restrictions. Ito kasi Vice Presidential Security Group ito eh. Pwede niyang i-invoke yung mga security restrictions sa kanya. Magulang. Kaya lang hindi maiisahan ng defense ang prosecution. Hindi maiisahan ng defense ang prosecution. Matalino ang mga abogado ng prosecution. Kaya bakit mo ipapatawag ang isang testigo na wala ka namang makukuha sa kanya? Una, ano ang patunay na tinanggap niya ang perang 125 million? Sinabi na ni Gina Acosta. Yun na yun. Yun na yun. Ano ngayon ang sinong dapat magpaliwanag tungkol sa confidential funds? Defense. Di sila ang magdepensa. Ipatawag nila sila chika. Ngayon, pag pinatawag sila chika, mga kabunyog, pag pinatawag sila chika, saka siya i-cross-examine ng prosecution. At saka ito mga kabunyog, matindi ito. Talagang tao ito ni Sara Duterte. Alam niyo ba kung kailan pala yan na-recruit sa yung maging commander ng Vice Presidential Security Group ni Sara? Ito, ayan hindi ko po ito chismis. Ayan August 25, 2020, La Chica, na-appoint lang matapos ang request para sa OVP Confidential Funds. Kita nyo na? Inamin yan ni Ortonio kanina. News 5 yan hindi po yan chismis. Inamin mismo ni Limuel Ortonio kanina na itong sila chika ay na-recruit lang naman o na-appoint lang na maging head ng security ni Sara nang na-aprobahan na ang request para sa confidential funds ni Sara. Ibig sabihin mga kabunyog, talagang ang trabaho nito, confidential funds. Confidential funds. Yan talaga yung trabaho niya. Kumbaga, talagang sindikato ang ginawa ni Sara sa Office of the Vice President at sa DepEd. Scam nga eh. Yan kabunyog hindi ako ang nagsasabi niyan. News 5, special coverage kanina. La Chica, na-appoint lang matapos ang request para sa OVP confidential funds. Ibig sabihin, nung na-aprubahan na yung request ni Sara ng confidential funds, kailangan ang hahawak ng Vice Presidential Security Group, tao niya na kayang mag-handle ng confidential funds. Siyempre, scam nga eh. Scam. Kailangan yung Vice Presidential Security Group, yung commander, hawak nila. Kayang parang katulad nila Acosta. Anong sabi ni Senador Erwin Tulfo kay Gina Acosta?
ang nangyari sa inyo, Madam Gina Acosta. Nagpaka-estupido kayo dahil sa inyong blind loyalty. Sinusunod nyo kung anong pinapagawa sa inyo kahit na mali. Di ba? So, ganyan din si Limuel Ortuño. Perma lang ng perma kahit mali. Ganyan din si Edward Parda. Perma lang ng perma, gawa lang ng gawa kahit mali. Kasi tao sila ni Sara. O ngayon, kailangan yung security officer ay tao rin nila. Kailangan din kayang pagdating sa confidential funds, pag kunin mo yung pera, dalhin mo sa ganito, kaya niyang gawin yon. Kaya kinuha sila chika matapos masigurado na approve na ang confidential funds. Ayan lumalabas parang bagman. Parang bagman sila chika tungkol sa confidential funds. Matindi. Talagang itong si Sara Duterte, mga kabunyog, na master na nila ang confidential funds. Sindikato, scam. Kaya nga sabi ni Attorney May Divina Gracia kanina, ang nangyari dito sa confidential funds is scam. At si Sara Duterte ang arkitekto at mastermind. Yan mga kabunyog. Kaya ito pa lang sila chika, ginawang head ng security group, ginawang security officer ni Sara, matapos maaprubahan yung confidential funds. Okay? Nakita nyo na mga kabunyog, mga kababayan? Ano yan Hindi po ako ang naglagay ng ganyang statement. News 5 La Chica, na-appoint lang matapos ang request para sa OBP Confi Funds. Sino ang nag-confirm yan? Si Limuel Ortuño. Kinumpirma ni Limuel Ortuño. At kung babalikan natin yung testimonya kahapon ni Gina Acosta, ano ang sabi ni Gina Acosta? Ganun din ba ang ginagawa ninyo sa Davao? Di ba? May security officer, siya rin ang nag-handle ng confidential funds. Di ba? Ibig sabihin, may special disbursing officer, si Gina Acosta sa Davao, pero ang nag-handle din ng confidential funds ni Sara, yung security officer. Pinangalanan nga yung security officer doon sa Davao. Ganyan na naman ang nangyari dito sa OBP at sa DepEd. Magulang, Magulang talaga. Kumbaga, talagang si La Chica ay tao nila Sara. Iba ito mga kabunyog doon sa mga sundalo na naa-assign bilang chief ng security ng presidente. Halimbawa, Presidential Security Group. Yun, professional yun. Ibig sabihin, pag na-appoint ka bilang head ng Presidential Security Group, professional na trabaho mo yun. Ito si La Chica, hindi. Parang ang papel talaga, bagman Security at the same time, bagman. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yan ang nangyari. Yan yung lumalabas Yan ang lumalabas sa sa mga testimonya ni Costa, ni Ortuño. Imagine niyo, na-appoint lang bilang head ng security ni Sara nung naaprubahan na yung confidential funds. So para saan? Para saan? Pwede naman kasing iba ang ilagay. Yung professional na sundalo Professional. Ito hindi Hindi professional to. Talagang ang role niya, security officer, mag-handle ng confidential funds. Alam na, scam talaga. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan ay inamin ni Acosta at ni Ortuño. Ano ang inamin nila ni Acosta? Inamin niya na doon sa Davao, ganun din daw ang nangyayari. Yung confidential funds, nire-release sa security officer. Bahala na yung security officer. Alam na this. Alam na kung ano. Ganyan din ang ginawa sa OBP. Itong sila Chica. Yes. Tapos, kailan lang na-appoint sila Chica nang naaprubahan na ang confidential funds. So, para talaga sa confidential funds. Ngayon, ipapatawag mo sila Chica, anong gagawin niya? Kapag maiipit na siya, maiipit na si Sara, mag-i-invoke ng security restrictions daw. Sinabi niya naman sabi niya, willing siyang mag-appear, handa siya, pero subject to security restrictions. Ay, anong klase ba yan? Anong klase ba naman yan?
Hindi, sa totoo lang, mas maganda pa, mas papaniwalaan pa natin itong isasalang na 3 officials ng AFP. Ito yung magaling, mga kabunyog. Ito yung magaling. Ito oh. Itong 3 officers ng AFP. Ayan. Na-discuss ko na to nung isang gabi. Sabi ko na bigla ang depensa. Hindi nila inaasahan na may ipipresent na military officers. Ngayon, sino-sino yon? Ang mga pangalan ng mga kabunyog, ayan, ito na, lumabas na. Ano? Ang mga pangalan ng mga military officers na yan ay si retired Major General Adonis Bahaw, Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panupyo. Yun ang tatlong ipapatawag. Yan nasa pinakababa, tingnan nyo. The Army officials present at the House Committee on Good Government and Public Accountability hearing on Thursday were retired Major General Adonis Bahaw, Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panupyo. Binanggit na yan ni Congresswoman Beatrix Listro na yan ang susunod nilang ipapatawag. Matapos si Edward Paharda, ay matapos si Ortuño. Matapos itong si Ortuño, yung 3 ng mga officials ng AFP, mas magaling yon kaysa kay La Chica. Kasi si La Chica, ipagtatanggol niya si Sara. At kapag maiipit na si Sara, ang i-invoke niya, security restrictions. Wala ring silbi. Pero itong mga military officers na ito, active yung 2, retired yung isa. Ano yung kanilang sasabihin? Ito mga kabunyog, matindi ito Ayan Army execs. No DepEd fund certification if we had known actual use. Yan. Yan ang ibubunyag ng mga officials ng AFP. Bakit? Ito mga kabunyog ito ang ginawa kasi ng tinurap talaga ni Sara ang mga military. Tingnan nyo to. Army execs, no DepEd fund certifications if we had known actual use. By October 2024. Philippine Army officials assured a House of Representatives panel on Thursday that they would have not given the Department of Education DepEd certifications for youth training program if they had known that they would be used for a different purpose. O yan. Yan ang ginawa nila Sara Duterte. Siguro itong sila La Chica na ang nagmaniobra niyan, yung training program ng AFP para sa youth training program, humingi ng certification ang DepEd. Binigyan naman nila. Yun pala gagamitin ng DepEd nila Paharda para i-liquidate bilang ginastusan daw ng confidential funds na hindi naman. Kaya sabi ng mga military na to, kung alam lang nila na gagamitin sa liquidation ng confidential funds na hindi naman totoo, hindi sila magbibigay ng certification. Nakuha nyo. Magulang talaga itong mga tao ni Sara. Magulang talaga mga kabunyo. Kumbaga, gumastos ng 15 million halimbawa doon sa youth training program ng AFP. Ang ginawa nila, pinalabas yun na ang naggastos nun, DepEd galing sa pundo ng confidential funds. Ay di nakapag-liquidate na. Pero sa totoo, hindi. Kasi ang ginamit doon, sariling pera ng AFP. Hindi naman galing sa DepEd. Kumbaga, ang ginawa lang ng mga tao ni Sara sa DepEd, kinuha lang yung certification para i-attach sa liquidation. Ang gulang, mga kabunyog. Yan talaga ang ginawa. Kumbaga, ginawa talaga itong scam. Kaya, ipipresent itong mga officials ng AFP para patunayan na hindi totoo yung liquidation ng DepEd na confidential funds na ginamit daw sa training program ng AFP, youth training program, hindi totoo yun. Ang totoo, sariling pera ng AFP ang ginastos. Kaya lang, hiningan daw sila ng certification, nagbigay naman sila. Ang hindi nila alam, gagamitin pala na liquidation ng confidential funds. Wow! Nakuha nyo na mga kabunyog, mga kabayan. Yan ang ginawa. Kaya mas ito yung mas tama na ito na lang ang ipatawag
mas tama na ito na lang ang ipatawag. Kasi dito, ipapakita nila na scam nga yung confidential funds na yan. Scammer? Scam. Oh. Scammer si Sara? Kaya ano yan mga kabunyog, itong tatlong officials ng AFP ay sinubpina na. Kinukontra sana ito ng defense. Ayaw ng defense. Sabi nila, violation ng 5 days daw na notice bago ipatawag. Ay sabi naman ni Congresswoman Beatrix Listro, ano naman yan, ipapatawag sana namin yan. Kaya lang may sakit yung ano nyo eh. Yung isang hostile witness, si Pahardan, stroke daw. O di maghahanap kami ng iba na gagawing na ipipresent na testigo para hindi masayang yung araw. O. Ngayon, nagkukontra sana yung defense, si Attorney Sison. Kasi nabigla sila eh. Hindi nila ini-expect. O. Kaya yan mga kabunyog. Maganda ito kasi itong mga military officers na ito, sila yung magte-testify na ginagamit yung mga activities ng AFP, linalagay bilang accomplishment ng confidential funds. Gayong hindi naman. Ito mga kabunyog. Kaya, kumbaga talagang matindi ang modus operandi ng ito, confidential funds. Pero isang bagay nga ang malinaw, scam. Sa social media, ang daming scammer. Ako rin ang daming scammer na pumapasok sa akin eh. Kanya lang sa akin, di sila obra. Kasi siyempre, scammer sila, obra ba sila sa akin? Hindi. Kaya puro sila, balandra. Hindi natin sukat akalain, meron palang scammer na nasa gobyerno. Ito si Bising Sara. Kalokohan talaga. Sipin nyo, nagamit pang happy. Sabi ng happy, wala bang kami tinanggap na ganyan, 50,000 eh. Ayan. Yung pala yun. Buti naman naisip ni grupo ni Luis, no? Salamat sa Diyos. Siguro sadyang pinadadala ng Diyos ang dapat idala upang mabulga ng tuloy si Lustay. Alam nyo, tsaka itong sila Chica, yan ang tinuturo mismo ng disbursement officer ni Sarang Bisi. Di ba sa attorney sabi na, dibutan. Sino? hindi nakapalag si disbursement. Nakulong na siya, hanggang sa nagtapat eh. Sila Chica pala, sa kanya na binigay yung pera na 4 na bag. 125 billion from bangko. Binigay kay La Chica, utos ni boss. Nung itaas, sabi ng libutan, sino yung itaas? Hindi na makatakas itong disbursement officer. Si BP tinuro niya, si Sara. Dinaglag niya ang amo niya. Wala na gipit siya eh. Gipit siya. Kaya nilaglag na niya ang kanyang amo. Ngayon, pinagtapat pa niya na itong La Chica ang nagbibigay ng input sa kanya. Tingnan nyo. Itong La Chica, ayan, nakita naman ninyo, nung maproba na yung kwarta, tsaka sa kinuwang security officer. Sige, bahala ng Panginoon Diyos. Siya naman ang mayroon dyan Ako, salamat ako sa Panginoon binibigay niya the right person upang tuluyan ng maubaran itong si Bising Sara. Sige po, hanggang dito na naman. God bless po sa inyo lahat. Lagi kayo manalangin, kaibigan. Mainit ang panahon, kahit di bagyo. Lalo na sa Senato. Bye!